Hallelujah. Sabi po ng salita ng Diyos, how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. Ano po? So, let's just pray. Heavenly Father, we welcome you in the room. Marami pong salamat, O Diyos, sa kabutihan po ninyo. Salamat po sa presensya po ninyo. Salamat po, Lord God, sa kalakasan na binigay niyo sa amin. Kapatid, kung meron kang pwedeng pagpasalamat sa Diyos, ano yan? Sabihin mo sa Kanya. Magpasalamat ka lang sa Kanya. Thank you po, Lord. Sa pamasahe, sa kinain, sa kape, sa tubig. Salamat po. Sa damit na suot, sa kalakasan, Panginoon, sa gising, sa hininga, sa pagkakataon na makita ang araw muli. Wow. Thank you. There's so many things to thank you for. And, Panginoon, may we acknowledge your goodness sa buhay po namin. Malaki man o maliit, Lord, lahat po ay galing po sa inyo at hindi po lingid sa inyong kaalaman, Panginoon. Salamat po because you always have your eyes set on us. We thank you. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Habang po kayo ay nakatayo, basahin na po natin ito. 1, 2, 3, fire. I have faith. I have hope. And I will manifest love. Thank you po, Lord. Sige po, makakaupo na po kayo. Do tayo. Puwera ako. Hallelujah. Konting news. Ang ating pong mga Acosta ay nakabalik na nung isang araw. Palakpakan natin ang Lord. After 7 years of missionary service, they are now officially back dito po sa Pilipinas. Ano po? At i-share ko lang din po sa inyo. Baka nagtataka kayo kung saan sila nakatira ngayon. Ano po? Because they will be serving sa ating main church, sila po ay merong pabahay. Ano po? Na malapit po sa ating church. Ano? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Ano po, gawa po nung sila po ay umalis 7 years ago, lahat po ng kanilang, kung ano man yung mayroon sila, ay binenta po nila. Ano po, kasi hindi nila alam kung kailan sila babalik eh. So, wala na rin po silang babalikan na bahay. Ano po, pero the Lord provides. When the Lord, ang Lord po talaga ay kumilos, lahat po ng kailangan po natin ay areglado na. Ano? Lagi pong may provision kapag tayo po ay sumusunod sa Lord. Can I hear an amen? So lahat ng sumusunod sa Lord, sabihin mo sa kanya, sabihin mo sa katabi mo, areglado ka na. Hindi na masyadong problema yan. Si Lord ang bahala dyan. Ano? Pastor, wala po eh. Ay, sumusunod ka ba? yun yung yun yung tanong eh. Ano po? Pag di mo nararanasan yung provision ng Lord, baka nasa iba ang vision mo. Wala ka dun sa provision. Ano? So, nandun ka sa division. Wag yun. So, now, today, we will be moving on and continuing our discussion, our mini-series on when authority meets power. And the last time I stood here, we actually pivoted already from authority and transition na doon sa power. Ano po? Ito ay in my heart and in my spirit, excited po ako. Ang tawag ko dito ay moving into the exciting territory. Wow. Kasi kapangyarihan na yung pinag-uusapan natin. Iba na po yun. Alam niyo po ba, ang daming tao gusto ng kapangyarihan. Tama ba? Yung mga mataas na posisyon, ano? Kasi kapag may authority, hindi lang dapat authority lang, dapat may power. At kapag mataas ang posisyon mo sa kung saan man, whether sa family, kung sa family yan, yung boses mo naririnig. Tama ba? Pag hindi mataas posisyon mo sa pamilya mo, kahit ikaw yung panganay, mahina boses mo. Tama ba? Naunawaan niyo po ako? Ano po? Oo. Kasi nagkakaroon ng power. Dapat may power. Yung may power, yun yung may boses. Yung power, yun yung may capacity to make decisions. Tama po ba? Kaya po maraming tao gusto yung power na yan. Kanya po si Satan, doon po sa Genesis chapter 3, ninanakaw niya yan eh. Kasi gusto niya ng power. Ninakaw niya yung authority, ninakaw niya yung power sa tao. Kasi ang kalooban po ng Diyos, meron kang authority. Sabi sa katabi mo, may authority ka. Sabi mo sa kabila, may power ka.
Wow! We are moving in exciting territory na meron ng kapangyarihan. Hallelujah. It's going to be life-changing kapag naunawaan po natin ito. Mababago po yung sitwasyon ng buhay mo kapag naunawaan mo po ito. Kanya, sabihin sa katabi mo, huwag kang matutulog. Ano po? Kapag naunawaan natin ito, listen, we will be moving in kingdom principles. Pag sinabi pong principle, ano po yan? Isa po yan na katotohanan na pag ginamit mo, merong outcome na nag-aantay na maganda para sa iyo. Hindi siya, ang principle po, ito po ay isang siguradong bagay na kapag ka ginawa mo, meron ding siguradong outcome. That's what a principle is. Ano po? Kanya po may mga tao, may kanya-kanyang paninindigan kasi yun yung prinsipyong sinusundan sa buhay. Nga lang, hindi lahat ng prinsipyo natin ay tama. Kaya ang sinasabi ko rito, yung kingdom principle, tama po kasi yun eh. Kapag ka sinundan mo yung tamang principle ng kaharian ng Diyos, meron din po yung karampatang outcome na tama. Yeah. Are you following? Are you following? So, pag naunawaan natin to, we will move into the kingdom principles that will allow us na magampanan yung ating dominion mandate. Wow. Ang dami po nitong terminology na aking naisabi. Kingdom principles. Ano? Dominion mandate. Kapag naunawaan mo yung authority, yung power, Brad, regardless kung anong antas mo sa buhay, it doesn't matter kung anong pinag-aralan mo. Kaya meron ka, kaya wala. Pag naunawaan mo itong anong meron ka, your life will never be the same again. You will have a changed life. Ikaw at ako. Yan yung transformation na pinapatukuyan ng Lord. Na yung isipan mo, pag nabago, the renewing of the mind. Wow, mababago po buhay natin. At alam mo, pag nabago buhay mo, ng pamilya mo, mababago yung mga buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Hello? At dahan-dahan, mababago yung sitwasyon natin pare-parehas bilang mga Pilipino. Can I hear an amen? Ano po? Ulitin ko kapag naunawaan po natin ito, we will be moving in kingdom principles that will allow us to fulfill our kingdom mandate. Genesis 1:26, in-establish na yun ng Lord. Kanya lang marami sa atin, ayaw unawain. Gusto sundin yung nakalakihan na. Gusto sundin yung ayaw na baguhin yung isip. Basta ganito na ako, hanggang mamatay. Walang mababago. But when you decide and understand, may mababago. No? Hallelujah. Kaya wag po kayong papahuli dito po sa ating pinag-aaralan. Now, when we talk about power, na-mention ko po ito the last time I stood here. When we talk about power, meron akong Greek word na ginamit. Anong word yon? Anybody? Anybody? Power. Thank you po, Lord. Salamat po sa encouragement. Panginoon, talagang mabuti talaga ang Diyos eh. May habag ang Diyos. May grace ang Diyos. We were talking about dunamis. The Greek word for power, at yung pinapatukuyan nating power, is the word dunamis in the Bible. Tatandaan ninyo, kapag ka Old Testament, Hebrew words. Kapag ka New Testament, Greek word ang ginamit. Kaya ito, ang dunamis is a Greek word. Ang sabi diyan, it is a force especially miraculous. Wow! No? Yun yung power, yun yung ibig sabihin ng dunamis. It is a power na miraculous ang itsura. Yung kahindik-hindik at kagilagilalas. Yung hindi mapaliwanag. Miracle eh. No?
It is a miracle itself. Pag sinabing dunamis, kanya po itong dunamis, itong power na pinapatukuyan natin, ay hindi power na nanggagaling sa posisyon, sa aral, sa apelido, sa yaman. Hindi po. Kasi itong dunamis, yung power na pinag-uusapan natin, is power through God's ability. Sabi mo, God's ability. Sa kakayanan ng Diyos. Itong kapangyarihan na to, pwede mong maranasan. Sabi mo, ako. Yes, ikaw. Pwede mong maranasan yung kapangyarihan, yung abilidad ng Diyos. At pag sinabi nating abilidad ng Diyos, wala pong ceiling yun. Walang kisame yun. Walang bubong. Are you with me? Ano po yun? Sky is the limit. Tama po ba? Wala pong limit ang kapangyarihan ng Diyos. At ito po yung sinasabi ko, when hindi po ito galing sa atin, itong dunamis, itong power natin pinag-uusapan, hindi maaaring galing sa atin. Maaaring manggaling lamang siya sa source ng power. Ano yung source? Sino yung source ng power? Si Lord. Si Jesus. God the Father. Si Holy Spirit. Siya, ang Diyos na tunay. Sa Kanya lamang pwede manggaling itong kapangyarihan na to na pinag-uusapan natin. Now, saan natin nakita ito? Sa Matthew 6:13. At makikita mo po yan doon sa King James Version, sa New King James Version. Pag sinilip mo yan, Pastor, walang nakalagay sa aking ganyan. Mayroong footnote. Sinishare ko po sa inyo. Babasahin natin yung Biblia natin ng kabuuan, pati yung mga maliliit na letra doon sa baba, yun yung footnote. Nandun po yan. Kung sakaling tumigil yung Bible mo doon sa deliver us from evil, period. Hello? Sino nakita mo yung buong verse na yan? Taas kamay. Yan. Ibig sabihin, yung iba, hindi nyo nakita, nasa footnote, nasa baba lang ng Bible ninyo. Ang sinabi dyan, and the power and the glory forever and amen. Iatras ko. For thine is the kingdom, for yours is the kingdom, si Lord. The power and the glory forever. Amen. Ano? Yung kapangyarihan, yan yung unang mention ng dunamis sa New Testament. Na ang ibig sabihin, God's ability. Na ang ibig sabihin, miraculous power. Yan yun. Diyan natin kinukuha. Hello? Now, the power na pinag-uusapan, the dunamis, uulitin ko, hindi ito galing sa posisyon, sa talino, sa yaman, sa kakilala, sa pinag-aralan. Kaya kung alin man yung wala ka doon, okay lang. Hello? Naunahan niyo po ako? Meron po doon, kompleto tayo. Meron pong hindi kompleto. Whether kompleto, di kompleto, okay lang. Kasi galing po ito sa Lord. No? Now, itong power po na ito, yung power ng Lord, say with me, power ng Lord, pwede po natin siyang ma-access. No? Hindi ibig sabihin na power, binigyan ka, ayan na, andyan na. Meaning pwede ka nang tumago sa pader. Pwede ka nang tumalon sa mataas na building, hindi ka mamatay. Dumaan ka man, sabi ni Pablo, dumaan ka man sa apoy, di ka masunog. Dumaan ka man sa tubig, di ka malulunod. Hindi po tayo ganon. Hindi tayo Superman. Tama po ba? But there are situations in life when we can access that power. Kaya kapag ka dumaan ka ng apoy, di ka masunog. Kapag ka ikaw ay nakainom ng poison, hindi ka malalason. Pero hindi ko sinasabing nandyan na yan. Naunawaan niyo po ako? Kasi it is God's ability that we can access, that we can tap. Sa panahon na kakailanganin mo ito. At alam mo, ang daming kwento ng missionary na ganyan. Yung mga kinakain na madumi,
pero hindi sila nagkakasakit. Sa mga lugar na maraming lamok, di sila nagkakasakit. Yung mga missionary nga na tumatalo ng building kasi nahabol ng authority, hindi sila namamatay. Ito yung mga missionary na nandiyan ka, pero hindi ka nakikita. Si Jesus ganun eh. Yung gusto siyang patayin ng mga Pariseo, nawala siya bigla eh. Because the power I'm talking about, we need to get it from the source. Hindi siya binigay sa atin. Kasi imagine mo, binigay ng Diyos yung power niya sa atin. Baka tayong lahat wala rito. Wala. Gagamitin natin yung power natin manghula ng future para kumita. Gagamitin natin yung power natin para kumita, mang-save ng ibang tao. Biruin mo, nagpe-pray ka sa lahat na may sakit. Gagaling ka in Jesus' name, 5,000. Gagaling ka, mas malupit sakit mo, 10,000. Naunawaan po ninyo. Hindi siya parang nandyan na naibinigay. Bakit? Kasi mapapariwara tayo. Aabusuhin natin yung power. Are you with me? That is why I'm saying the power that we're talking about, we can have access to at the moment, at the time of need, whether ikaw may personal need o may kailangan kang gawin na pinapagawa ng Diyos. Are you following? I hope you're following. Tinatry ko po talaga ipaliwanag ito sa mas maliliit na paraan para madali po natin maisubo. Ano po? Kasi napakasarap at napakahalaga po ng salita ng Diyos na dapat maintindihan. Pag di po naiintindihan, nasasayang po. Nasasayang. Now, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay lumipat na ng kumpanya. From my alma mater of 14 years and 5 months, I've actually moved to a new company. At yung company na nilipatan ko is 20 times bigger than my previous one. So and I've seen it. Yung dami ng tao, yung dami ng resources, it's just huge. Everything is huge. Ako bilang bago, na hindi ako rookie. Meaning hindi ako fresh graduate. I've been doing this business for a long time. When I saw the resources, the amount of things that are there, wow! Sabi ko, I'm gonna tap into this power. Anuhan mo? Mas malaki kasi. So, mas matindi yung pwedeng gawin o pwedeng magawa. Ganon ko siya tinitingnan. Hello? And that's what I'm talking about. Kapatid, meron kang sariling galing. Yes? Tama? Whether may pinag-aralan ka, wala kang pinag-aralan. Whether may pera ka, wala kang pera. May sarili kang galing na sa'yo. Tama? Pagka nakatap ka dun sa power ng Lord, kinumbine mo dun sa meron ka, you will be a supernatural person. And I'm gonna pause there. Pag nananangan ka sa galing mo, natural ka lang umaandar. Magaling ka eh, di sa natural ka aandar. Tama ba? No, magaling ka dun eh. Pero doon sa natural, when we tap into the power of God, supernatural. Iba po yun. That's why I'm saying, we need to understand these principles of authority and power kasi mababago po ang buhay ninyo. Mababago po buhay ko. Can I hear an amen? Hallelujah. Thank you po, Lord. Now, alright. So I said kanina, we are moving into exciting territory. And while I was doing this, nagtatanong ako sa Lord, Lord, ano po pwedeng i-share? Mangusap po kayo, anong gagawin natin, anong sabihin natin. I was reminded by the prayer of Jabez. Kilala niyo si Jabez? Hindi po diabetes. Jabez. Magkaiba po yan. Okay? The prayer of Jabez is actually a very famous prayer. At makikita mo yan sa 1 Chronicles 4:10. Pero ang kukuhanin ko, yung first part lang, yung 10a. Anong sabi diyan?
Jabez, or Jabez, cried out to God, to the God of Israel, ang sabi niya, "Oh, that you would bless me." Sino dito gusto ma-bless? Wala pong masama mag-pray ng blessing. Ha? Tama po? Wala pong masama manghingi ng blessing. Wala po. Wala pong masama. Ano? Kanya lang, eto lang, pagka puro pang sayo lang yung hinihingi mo, doon tayo maliligaw. Hello? Pero wala pong masama manghingi to pray for blessing. At ito mismo yung prayer niyan. Kaya maraming tao, gustong-gusto tong verse na to eh. Kasi blessing pinag-uusapan. Lahat ng gusto ma-bless, magsabi ng amen. Woohoo! Lahat ng gusto mag-fasting, magsabi amen. Opa, lumalakas ha. Fasting ha. O, sige ha. Sabi niya yan. Okay. Fasting ha. Jabez cried out to God, the God of Israel, "Oh, that you would bless me." Huh? Hindi siya tumigil doon. Ano sabi niya? "And enlarge my territory." Bless mo ako, Lord. At kung ano yung meron ko, palakihin mo pa. Wow! Wala pong mali sa prayer na to. Tama po itong prayer na to. Kasi pag binasa mo yan, and God granted him his request. Wow! Nag-pray siya, humingi siya. Sabi ng Lord, granted. Wow! Kaya alam mo, hanggang New Testament, sabi ni Jesus, ang sabi niya lang naman, ask and you shall receive. Kaya lang, marami pong tao ang hingi sa Lord, Lord, makakain lang. Masama ba yun, Pastor? Hindi naman po. Mainam nga po makakain eh. Pero paano kung kumakain ka sa ulan? Kumakain ka nga. Sain kasi hiningi mo eh. Muulan, lakang bubong. Paano? Bakit? Maraming tao nahihiya manghingi. Pag sa akin po kayo manghingi, mahiya po kayo talaga. Ang pinapatukuyan ko po si Lord. Si Lord. Si Lord. Huwag po tayo mahiya manghingi sa Lord. Hello? Kasi kung born again ka, tatay mo siya eh. Tatay mo siya. Huwag ka mahiya sa tatay mo. Manghingi. Ano po? Yan yung prayer. Now, kung ilalapat ko po ito doon sa ating pinag-aralan ng huli, nako, John 14:12, at sabi po doon ni Jesus, very truly, I tell you, whoever, sabi mo, whoever believes in me will do the works. Pag naniwala tayo kay Jesus, we will do the work na ginagawa niya. Anong ginawa ni Jesus? Nagpagaling ng may sakit, nagpalayas ng demonyo, nagpakain, nagpreach, nagdisciple. Yun yung mga ginawa niya eh. Pag naniniwala ka kay Jesus, ginagawa dapat natin yun. Kung meron kang hindi ginagawa doon, kailangan mo nang simulan. Are you with me? Kasi sinabi niya, whoever believes in me will do the works I have been doing. Ibig sabihin, gagawin din natin yung ginagawa niya. No? At kung babasahin mo yung Bible mo, alam mo kung ano ginawa niya. Ano? Now, and they, yung susunod, gagawin yung ginagawa ng Panginoon, they will do even greater things than this because I am going to the Father. Hello? Ano? Gusto ko po maunawaan ninyo, nung tinitingnan ko itong dalawang verses na to, hindi sila parallel verses to me. Pero when I was reviewing these verses, it just impressed in my heart na medyo magkalapat itong dalawa. Whereby, yung sinasabing bless me, para magawa mo yung ginawa ni Jesus, which is the BAU stuff. Kung marirecall nyo yung pinag-aralan natin. Ito yung mga business as usual. Ano yung business as usual? Yun nga, nagpapalayas nga ng demonyo, nagpapalayas ng sakit. Hello, nagpapakain, nagtuturo, nag-share ng gospel, nandi-disciple. Yun yung business as usual. At kung itatahi ko ito, kung lalapatan ko pa ulit,
Meron yata ako next slide. Yung bless me, yun yung works I have been doing. Ito yung business as usual. Gusto ko maunawain mo, lahat ng sinabi kong ginagawa ni Jesus, yung 6 kong sinabi, authority yun eh. Authority pa lang, na mayroon ka, pag naintindihan mo, pwede na. Pwede mong magamit. Mag-pray sa may sakit, gagaling. Dahil sa'yo, hindi. Dahil sa Lord. Dahil sa authority na binigay sa'yo, inuutosan ka ng Lord, mag-pray ka sa may sakit. Inuutosan ka, Lord, magpakain. Inuutosan ka ng Lord na magpalayas ng demonyo. Hello? Binigyan tayo ng authority. Tama? Wala yung pinag-iba doon sa pulis dyan sa kalye. Mayroon siyang authority na hulihin. Yung naggogo sa stoplight na red. May authority kasi siya eh. Tama? So sa authority na meron siya, pwede siya manghuli. Ganun lang kasimple. Yung 6 na sinabi kong ginagawa ni Jesus, yung business as usual, pwede mo rin gawin. Sabi mo, pwede ko palang gawin yon. Kasi authority yon. Now, yung second half, yung kulay green, enlarge my territory. Sabi ni Jesus, greater things. Ito yung mga non-business as usual. Yung non-business as usual na mga bagay, ito yung power. Are you following? Doon pa lang sa authority, ang dami nang pwedeng gawin, yung ginagawa ni Jesus. Kanya lang, ang classification ni Jesus doon, business as usual. Normal lang yon. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag ikaw ay nag-pray sa may sakit, hindi ikaw yung magaling, number 1. Number 2, hindi dapat nakakagulat. Kahit pag merong patay na nabuhay, hindi siya nakakagulat. Bakit? Business as usual lang yun sa Lord. And it comes with the authority na binigay sa atin. Yung greater things, yung enlarging the territory, kapatid, this is where power comes in. Nalampas na sa otoridad mo. Pero dahil may kapangyarihan siya, sa oras na kailangan mo, nagagawa mo yung supernatural. Are you following? Lahat ng nakakasunod magsabi ng amen. Amen. Yun. Kasi kailangan po sobrang linaw nun eh. Because we're establishing why we're talking about authority and power. We're establishing why this will change our lives. No? So, mga kaabante na tayo. Yung prayer natin, dapat prayer ni Jabez. Bless mo ako, Lord, para magawa ko yung business as usual. Pero Lord, enlarge my territory para magawa ko yung pinapagawa mo. Para natin magagawa yung pinapagawa ng Lord? By tapping into His power. Tapping into the dunamis of God. When we tap into the dunamis of God, we are going to break through the impossible. Sino dito gusto mo ng breakthrough? Sa buhay mo, hindi lang sa worship ang breakthrough. Sa buhay mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa problema mo. Breakthrough. Maraming tao ang problema, ano na di ba? Yung wala nang ano rito, wala na, there's no way out, this is it. But that's when the power comes in to break through the impossible. Tatandaan mo to, lahat ng posible kasi mayroon kang kakayanan. Pero yung imposible, hindi mo na talaga kaya yon. Kailangan na talaga ng power ng Lord. That's why when we understand, we can break through the impossible. Are you with me? Sabi mo, break through the impossible. Woo!
Alam mo, nung pinapractice ko to, parang imagine ko yung mga tao na baliw eh. Parang, wow! Oo nga, Lord, yes! Kaya lang, nung ito na yung reality, yun yung expectation ko, pero yung reality, breakthrough the impossible. Parang di nyo naintindihan eh. Si Grace lang nakaunawa nung. Kailangan mo unawain to. Yung imposible, pwede ka nang makatagos. Yung imposible, pwede ka nang makatagos. Yung imposible, pwede ka nang makatagos. Yung imposible, pwede na makatagos. That's what it means. Breaking through the impossible. Hallelujah. Because, hindi lang po ako lang po nagsulat niyan, pero may pinanggalingan yan. Kasi sabi ni Jesus, with man, it is impossible. But with God, all things are possible. So lahat ng imposible sa atin, when we tap into His power, we can break through the impossible. Can I hear an amen? Hallelujah. Thank you po, Lord. So maunawaan mo, ito kalooban ng Diyos sa iyo, tsaka sa akin. Hindi po mawawala ang problema. Talagang nandyan na po yan. No? Pero hindi po tayo papatayin ng problema. Kasi meron pong Diyos na pwede nating tawagin. Can I hear an amen? No? Now, I'll skip this part. Sabi ko, kalooban to ng Diyos, and that's what we're gonna talk about in the next 20 minutes, hopefully. At gusto ko po i-share sa inyo, 3 verse. Para paniwalaan mo, hindi yung sinabi ko, pero para paniwalaan mo yung sinabi ng Lord. Ito po ay katotohanan. Ang katotohanan po kahit bali-baliktarin mo, totoo pa rin. Are you with me? I want to take you to 1 Corinthians chapter 4, verse 20. Ang sabi po rito, pakibasa, 1, 2, 3, fire. Hallelujah. Ang kaharian daw po ng Diyos is not a matter of dada or salitang mga bulaklak lamang. But the kingdom of God is a matter of power. Sabi mo, power. Ay, lumipat. And that is why it is important to understand the power that we can tap into. Because many people live powerless lives. Bakit? Hindi kasi naunawaan yung kapangyarihan na meron ng Diyos. Nanangan ang tao sa sariling galing. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Maraming tao, dito lang. Kasi magaling naman siya, sure. Mahaba na kasi experience niya, sure. Ang dami niya kasing kakilala, sure, okay din, oo. Pero may bubong yun. May hangganan yun. May kisame lang yung kaya mong gawin. May kisame. Si Lord, walang kisame. That's why we need to understand power. For the kingdom of God is not a matter of talk. Sabihin sa katabi mo, hindi antok, talk. Kaya sabihin sa kanya, mamaya ka na matulog. Ha? Hindi lang puro dada. Hindi lang puro declare. Hello? Gusto ko maunawaan po ninyo. Naunawaan ko po ito eh. Matagal po kasi tinuro sa atin yung declaration at decree. Are you with me? Tama po ba? Pero naunawaan ko na po. Kasi maraming tao nagde-declare pati ako. Pero walang nangyayari. Alam mo kung bakit? Yung mga tao nagde-declare na walang nangyayari, hindi naman kasi sumusunod sa Lord eh.
yung applicable lang yung nag-declare, hindi uulan in Jesus' name. Yun yung mga sumusunod sa Lord. Yung nakikinig, yung ulan. Naunawan po ninyo ako? Doon applicable. Declare and decree. Kaya ako sinasabi, yung iba, declare na declare eh. Hindi ka sumusunod. Paano yung word na yun? Walang power. Kapatid, magto 21 years old na po tayo eh. Kailangan na talaga, medyo lumalim na po yung pananaw natin sa word. Kasi hindi na po tayo bata. No? Ang totoo, hindi pa to hard teaching. This is just teaching. But the kingdom of God is, tinuturuan tayo mag-declare, mag-decree, hindi po mali yun. Pero kung nagde-declare ka lang, nagdi-decree ka lang na hindi mo naman sinusunod na salita ng Diyos, powerless. Powerless. For those who obey the Lord, yun, sumusunod yung nature, nababago yung sitwasyon, hinahawi, hinaharang ng mga anghel. Kasi yung ambassador ng Diyos nagsalita. Are you with me? Ano? Hindi lang basta salita, but of power. Ano? Pag sinabing power, may demonstration, may nangyayari po talaga. And that's why sabi na salita ng Diyos, a prophet is tested. How? Kung yung pinrophesy niya nangyayari. If a person claiming to be a prophet nagpo-prophesy, pero hindi na fulfill, questionable. Kasi lahat po ng propeta na nagsalita dito po sa Biblia, nangyari na o nangyayari na at mangyayari na. Are you with me? We are seeing what Daniel has written. We are seeing what Ezekiel has said. We are seeing what Nehemiah has said before our very eyes. In this era, in this chapter of our lives. Ngayon siya na-fulfill. Hello? Kaya power. Now, napag-aralan natin, authority pa lang, nasabi ko na, papalay sa demonyo, papakain. Nasabi ko na. Ano po? So, authority pa lang, blessing na. Hello, tama po ba? Yung authority na meron tayo, kung ikaw ay na-born again, may authority ka na. Yung authority na yon, hallelujah, praise God, blessing na yon. Sa'yo at sa ibang tao. Can you hear na amen? Nga lang, business as usual, nga lang siya. Business as usual. That's it. Masama ba yun, Pastor? Hindi po. Ang ganda po nun. Pero there's more kasi. Sabi po dito sa 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of what? Fear and timidity, but of power. Say with me, power. Love and self-discipline. Wow, ang dami pong konsepto dito. Hindi po natin dadaanan lahat dahil doon lang po tayo sa power. Pero pag nanamnamin po natin yan, nako, ang dami pong binigay sa atin ng Lord. Pero ito tanong ko, alin daw yung hindi binigay sa atin? Fear and timidity. Hindi po yan binigay ng Lord sa atin. So kung ikaw hanggang ngayon matatakutin ka pa rin sa dilim, hindi po yan sa Lord. Kung ikaw na nakikita mo, nagtataasan ang presyo ng bilihin, natatakot ka, hindi po yan sa Lord. Kasi ang Lord hindi po nanakot kahit kailan. Wala po tayong mababasa na nanakot ang Diyos. Wala. Kaya wag po kayong manonood ng horror, wag po kayong manonood ng mga thriller, hindi po kasi sa Diyos yun. Karamihan na natatakot tayo, lalo na sa dilim, dahil may mga pinanood tayo na nakakatakot na mukha, nakakatakot na sitwasyon, kanya tayo natatakot. Hindi po binigay ng Lord yung takot sa atin. Hello? Hindi po. Ano pa yung hindi binigay? Timidity. Pag sinabing timidity, hindi po ito katamaran.
Pag sinabing timidity, alam mo ang ibig sabihin ng timidity? Mahina ang loob. Kaduwagan. Hindi po yan binigay ng Lord sa atin. Ano daw? Hello? Hindi po yan binigay ng Lord. Alam mo yung kaduwagan? Lack of self-assurance. Hindi mo kasi kilala kung sino ka. Nag-uusapan namin ito sa militia kanina. Sabi ko, ang tagal kasi tayong kinolonize ng Spain eh. 400 years eh. Tapos ang tawag sa atin araw-araw, Indio. Yung walang kwenta, inutil, mahina, mababang tao. Kaya kapag ka Pilipino, may kausap na foreigner, lagi tayong ganun. Ay, opo. Hi, good morning. Hi, welcome to Philippines. Lagi tayong ganun. Tapos lahat sila makipag-usap sa atin. Nandito sila sa taas. Bakit? Kilala nila kung sino sila eh. Pilipino, hindi kilala laging. Ay, opo. Ay, tuloy po kayo. Hali kayo. They don't know who they are. Ulit, sinishare ko po ito, hindi po para lumaki ulo natin o maging mayabang tayo. Hindi po yun yung purpose. The purpose is for us to acknowledge who we are in the presence of God, na hindi ka kung sino lang. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kung sino lang. Sabihin mo sa kabila, anak ako ng Diyos. Hello? Maraming tao, wala kasi akong pinag-aralan. Mahirap lang po kasi kami. Hindi mo kilala kung sino ka. Hindi mo kilala kung sino ka. You don't know who you are. You don't know whose you are. Sinong may-ari sa iyo? Ang Diyos. Kaya sabi ni David, if God is for us, who can go against us? Kapatid, kailangan maunawaan yung authority, yung power. Hindi para maging mataas, kundi para mabago buhay mo. Hallelujah. Kapatid, meron kang authority. Amen? Meron kang access sa power. Kailangan mag-sink in yan sa'yo. At gusto ko mag-pause. I'm gonna hit the pause button now. I want that to sink in. Hindi po nakatingin ng Diyos sa apelido mo, sa yaman mo, tinapos mo. Lahat ng negative na iniisip mo dahil mahina ka, hindi sa Lord galing yun. We have that dominion mandate na kapag ka in-apply natin yung kingdom principles, malalakaran natin yung mandate na yun. At dahil meron kang authority, meron kang power, pag merong may sakit, ikaw na mag-pray. Hindi mo na kailangan si bishop. Hindi mo na kailangan si PC. Hindi mo na kailangan kung sinong propeta. Hindi, ikaw na mag-pray. Hello? Meron kang kapamilya, kailangan ng prayer, ikaw na mag-pray. Meron kang kaibigan, kailangan ng prayer, ikaw na mag-pray. Ikaw na ang tumulong. Ikaw na magbigay. Ikaw na magpakain. Ikaw na magpalayas ng demonyo. Ikaw. Are you with me? No? Why? Because you have it. You have it. Sabihin mo, I have it. Hallelujah. Kapag ikaw ay takot, ikaw ay kinahihinaan ng loob, hindi pala si Lord nagbigay niyan.
Sino kaya ang nagbigay niyan? Saan mo kaya kinuha yan? Hindi yan galing sa Lord. Hello? Ang binigay ng Lord, power, dunamis. We have been given access into that infinite power of God. Can I hear an amen? Ito yung pangatlong verse na gusto kong share sa iyo. Matthew 16:19. Kanina doon sa 1 Timothy, 2 Timothy, nakita natin yung word ng power. Dito doon sa binasa nating, ano nga ba yung isa? 1 Corinthians 4:20, nakita natin yung power. Dito sa Matthew 16:19, hanapin natin yung power. Kasi wala akong nahanap. But I will give you the keys of the kingdom of heaven, sabi ng Panginoon. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Hindi ko nabasa yung salitang power. But this, to me, looks like power. Ano daw ang talian mo? Matatali. Ano daw ang kalagan mo? Will be loose. If this is not power, I don't know what is. Sinabi yan, no less than Jesus Himself. When I was reading this verse, this is not the first time I'm seeing it. I'm sure ikaw din. Antindi yung verse na to. Kaya kung gusto mo to i-highlight sa Bible mo, bilugan mo, underlinean mo, memorize mo mamaya. Kapatid, kapag naunawaan mo ibig sabihin nito, may ibabuhay mo. Hello? Sabi ng Lord, whatever you bind on earth, whatever you loose on earth. Nung sinimulan natin yung authority, diyan tayo nagsimula sa whatever. As a decree. As a declaration. Ano yung declaration na nabasa natin sa libro ni Esther? Isulat mo dyan, whatever you want. Authority pa lang yun, ha? Tapos the next day, meron pa eh. Hindi lang whatever. Ano sabi? What more do you want? Kapatid, kung hindi mo naaalala yung mga bagay na yon, may nawawala sa'yo. Sayang. Kailangan mo maalala. Pag nawala sa'yo, ibig sabihin, hindi mo kasi nagamit. Sayang. Gamitin mo para maaalala mo, ay, meron nga pala ako nung yung whatever. Ay, meron nga pala ako nung what more. Hello? Sabi dito, whatever, binigay din ni Jesus sa atin. No? This is power, kapatid. Kasi hindi na lang physical pinag-uusapan dito. Kasi whatever you bind on earth will be bound also in heaven. Iba na yun. Hindi na lampas lupa na to. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Kapatid, iba na to. Iba tong kapangyarihan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Wow. Ano? No, sabi ni Jesus, I will give you the keys. Sabi mo, keys. Susi. Binibigay sa atin ng Diyos. Pag sinabing susi, dalawa lang ang alam kong pwedeng gawin ng susi. 3. Pero dalawa lang gusto kong gamitin. Una, mag-lock. Alam mo yung mga padlock na kailangan may susi para ma-lock. Pangalawa, kung nakalock na, magbukas. So, ibig sabihin, ang susi is to lock and unlock. Ano yung pangatlo, Pastor? Magbukas ng abrilata. Pwede rin, ano? Yung susi. So, doon lang po tayo sa dalawa. A key. Sabi dito, I will give you keys. The keys of the kingdom of heaven. Gusto ko po maunawanin niyo, sa Matthew lang po, ginagamit yung kingdom of heaven. Sa ibang synoptic gospels, Luke, John,
Matthew, Mark. Lahat sila kingdom of God. So pag sinabing kingdom of heaven, medyo equal po yun sa kingdom of God. Parehas po yung pinapatukuyan ng Lord. Siya lang yung gumagamit niyan, kingdom of heaven. So sinasabi ng Lord dito, I will give you keys, the keys ng kaharian ng langit at kaharian ng Diyos. Yan yung binibigay dyan. Ano po? Now, listen. Kung tayo po ay born again, lahat ng born again, magsabi ng amen. Ibig sabihin po nun, tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Tama po ba? That is the only way to be born again. Tatanggapin lang po si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan natin maunawaan na meron tayong authority. Binigay yun ni Lord. Kailangan ko maunawaan natin na meron tayong power. Saan galing yung power? Yung authority galing kay Jesus. Sabi ni Lord, all authority and power was given to me. Pero nung tiningnan natin yung dalawang salita na yon, parehas ibig sabihin. Yung authority na, parehas exousia in Greek. So ibig sabihin, yung authority and power, parehas yon sa Kanya. Ang pinapatukuyan niyo doon, yung authority, nasa Kanya. Saan galing power? Holy Spirit. Kaya kapag ikaw, ang isang tao ay naboborn again, ano ulit yung born again? Tinatanggap ang Panginoon bilang, tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagkakaroon ka ng authority, nagkakaroon ka ng power through the Holy Spirit. Ephesians 1:13. Shinare ko ito kanina sa militia. When we believe, we are sealed, we are marked by the Holy Spirit. So authority na nakukuha mo, power na nakukuha mo. Yan. In the same manner. So, listen. Dahil meron kang authority, meron kang power. Listen. What's this? You now have authority. Nung tinanggap mo pala si Jesus, to shut down the works of the enemy in your life. Pati sa buhay ng iba, kung magpapagamit ka sa Lord. Lahat po na salita ng Diyos is to benefit you, ikaw, pamilya mo, mahal mo sa buhay. Amen? No? Pero that is for us to benefit others also. Kung ano yung blessing na hiningi mo, yung blessing na nakuha mo, is to share that with others. So yung authority na magagamit mo sa buhay mo to shut down the enemy, pwede ka rin mag-pray sa iba to shut down the work of the enemy. Para sa kanilang hindi pa naniniwala sa Lord. Are you with me? Kapatid, mababago buhay mo. Mababago rin yung buhay ng mga nakapalibot sa iyo pag naintindihan mo to. No? In the same manner, you also now have the power. When we accept the Lord Jesus, there is authority. Then, we are sealed and marked by the Spirit. Power comes at the same time, simultaneously. Kasi yun yung sinabi ng salita ng Diyos. So, dahil meron kang power, you now have the ability to release the will of God. Yung will of God, lampas na yun dun sa authority. Uulitin ko, minsan pa, yung authority para magpalayas ng demonyo, magpagaling ng may sakit, magpakain, mag-disciple, mag-evangelize. Authority pa lang yun. Yung power, yung greater things than these. Pastor, anong itsura nun? Ikaw na mismo, lumalakad ka, pumupunta ka doon sa mga lugar na kailangan si Jesus. Nakikipag-usap ka doon sa mga tao na kailangan ng encouragement ni Jesus. Lampas na ito doon sa 6 na bagay na paulit-ulit kong sinasabing business as usual. Ibig sabihin, yung kalooban ng Diyos, ikaw na mismo nagdadala.
sumasali ka na sa mission. Nag-e-evangelize ka na. You're praying for people you do not know. Yung tulog ka, bigla ka nakakita na mukha, Lord, hindi ko kilala itong mukha na to. Pero ito, kung ano mang pangangailangan po na naiintindihan mo na? Are you following? And this is why our lives will be changed. Because not only authority and power na magagamit mo sa personal mo, sa mahal mo sa buhay, pero magagamit mo rin ito sa buhay ng iba that will add value to them. That will also change their situation and will cause them to say, kailangan ko rin si Lord. Are you with me? Kailangan ko rin si Lord. Bakit? Kasi meron din akong sariling pamilya, meron din akong sariling kaibigan na kailangan din to. Are you with me? And that is why when Jesus sent out the 12 disciples, 2 by 2, authority talaga yung binigay niya to trample on snakes and scorpions. The next chapter, si Jesus nagsend na 2 by 2. Ang sinend niya na, 72 sila to go. Because they have been given now the power to release the Word of God. Saan man lugar yon? Sa Israel, sa Thailand, sa Malaysia, sa Singapore, sa Vietnam. Ano pa yung mga countries natin? Cambodia, Spain, Canada. Yun na yun. May assignment kasi tayo. May Canadian nga pala tayo dito. We now have the power to release the will of God. We now have power to go. Yun naman ang sinabi niya eh. Go, therefore, and make disciples. Because now we have the power, hindi lang authority, na business as usual. Ito na yung power na beyond business as usual. Kasi lumalakad ka na. Woo. Church, Brother Lutz, if you would join me. Wow. It is my desire na mapaliwanag po ito sa atin as simple as possible. Not watering down the profound Word of God. Kasi yung Word of God, hindi natin pwedeng talagang super simplihan eh. Hindi ubra. Kasi this is profound. The Word of God is matindi. Na kapag inaral natin, mababago buhay natin. Mali. Pag inaral natin, matututo tayo. Pero pag ginamit natin, mababago buhay natin. And this is already part 5 of what I started sharing with you 2 months ago. I am still contemplating if we will move further with regard to power, but I am exhausting effort. I'm exhausting yung mahahanap ko sa Word of God para mas mapaliwanag sa atin. What needs to happen in our lives? How our lives can affect people. Hindi para sumikat tayo, yung church. No. Para makilala nila si Lord. That's it. That's it. We use our authority and power not for our personal gain, but for God. That's it. That's the bottom of it. Kapatid, gamitin mo yung authority na galing sa Diyos. Gamitin mo yung power na galing sa Diyos. Dito sa lupa, huwag ka mag-antay ng langit. Hindi natin kailangan yun doon. Kaya yan binigay dahil dito tayo naka-assign. Are you with me? Kung saan ka nilagay, kung sinong pamilya mo, sinong group of friends mo, sinong ka-office mate mo, sinong ka-negosyo mo, doon ka nilagay.
You have the power to release the will of God kung saan Kanya nilagay. So ito ang tanong. If there's anyone here struggling, can I just ask everybody to please rise? If there's anyone here struggling, hindi mo kasi kilala kung sino ka. If there's anyone na hindi mo masyado magets na meron ka palang authority, hindi mo masyado magets na meron ka palang kapangyarihan. Can I just ask everybody to close their eyes? Kung meron ganon, I just want you to lift your hand. One hand. Nahirapan kang intindihin. Alright. Alright. Thank you po, Lord. Baba po. Baba na yung kamay. Now, is there anyone here? You're going through something. You're going through something big. You're going through something huge na parang imposible na makalabas. You need a breakthrough. You want a breakthrough sa imposible. Can you just show of hands? Thank you po, Lord. Yes. Thank you po, Lord. Alright. Baba na po. Thank you po, Lord. Hallelujah. Kung meron pa po dito, last question. Kung meron pa po dito, maging sa ating online, if there's anyone here, o dyan sa online, kahit kailan, hindi mo pa nasuko ang puso mo, buhay mo sa Diyos. At gusto mo maranasan tong authority and power na sinasabi ng salita ng Diyos. I'd like to open this time for you. As all eyes are closed. Kung hindi mo pa naranasan yon, isuko buhay mo sa Lord. I want you to just raise your hand. Anybody? Anyone dyan sa ating online? Thank you po, Lord. Sige po. Thank you po, Lord. Baba na po. Hallelujah. Just want to pray for you. Heavenly Father, sabihin mo lang ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, binubukas ko po ang puso ko sa iyo ngayong oras na ito. Patawarin niyo po ako sa mga pagkakataon na alam ko naman yung tama, pero pinipilit ko pa rin yung mali. Patawarin niyo po ako. Sa oras na ito, pumasok po kayo sa aking puso. Kayo ang aking maging Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo po ako magbago. Hindi ko po kaya mag-isa. Sinasabi po ito ng aking puso at ng aking labi, kailangan ko po kayo. Salamat po sa pagkakataon na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kapatid, if you prayed that prayer for the first time, ikaw yung tinatawag na born again. Ang pagiging born again ay hindi relihiyon. Hindi kita iniimbita sa relihiyon. Iniimbita kita sa isang relasyon sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. At kung first time mo yan ginawa, gusto ko tayo congratulate kasi nagkaroon ka ng authority at nagkaroon ka ng power through the Holy Spirit. So babalikan ko na ngayon yung 1 and 2 na tanong mo kanina. Kung ikaw yon, I want you to lift your hand. I would like to pray for you. Ikaw yung may struggle. You don't understand. You want to understand. Ikaw yung may struggle that you want to overcome. Magagamit mo tong keys of the kingdom, the key of authority, the key of power. I want you to just lift your hands and I'll pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, kilala mo po itong mga tao na ito more than I do. Kilala mo po yung kanilang mga iniisip. Alam mo po yung bawat sulok ng kanilang puso at yung kanilang mga pinagdaraanan.
sa pangalan ni Jesus. Let the authority that was originally given to man be manifested in the lives of my brothers and sisters. Panginoon, sa personal na buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang areas na kinikilusan, in the mighty name of Jesus. And dear Holy Spirit, I pray that my dear brothers and sisters, my friends, my family, all of us will tap into the power na meron kayo. Hindi malimitahan yung kaya nyong gawin. In the mighty name of Jesus, in every situation na mabigat, in every situation na parang imposible na to break through, I pray and I declare, Holy Spirit, that each one, according to their faith, will break through the impossible. Lord, let there be no delay. Those who will believe and exercise their right as your child, as your ambassador dito po sa lupa, let it be heaven on earth, because they are there, locking and unlocking, binding and loosing, in the mighty name of Jesus. Salamat po, Lord. Wala pong imposible. Kahit kailan, hindi po kayo nagkulang. Sa maraming pagkakataon, sobra. We just thank you for the authority and the power that you have given us, that you have bestowed on us, that you have entrusted to us. We are not worthy, but thank you nonetheless, for you are the good, good Father, that good and great and mighty God whom we serve. In Jesus' name, and all the people of God say, Amen, Amen,